Magandang umaga po 'no. Hindi sana ako matutulog na sana ako dito sa Mama sa Pano. Habang nagbabasa ako, nakita ko po itong balita sa News 5 na kung saan, ah, sinabi na bastos ni Baste Duterte, mayor ng Davao City, na sampalin, sipain daw niya yung aming kababayan na si General Nicolas Torre. Mas bata sa akin ito, pero kami po nag-graduate ng Coronadal National Comprehensive High School ay nagtutulungan kami. Kaya Baste, binabalaan ka namin na kaming mga Ilonggo sa South Cotabato ay hindi, nakangiti lamang kami. Hindi kami marunong magsalita na nagalit. Pero makikita mo kung paano. Sigurado kami na hindi namin na ibuboto mga Duterte sa South Cotabato, sa Coronadal, South Cotabato. Sigurado yan. Ngayon, inaway mo yung anak ng Coronadal, isa sa anak ng Coronadal na general. Pride namin si General Nicolas Torre. Kaya huwag mo siyang bastusin na ganun. Ang tatay niya nagsakripisyo, sarhinto sa Philippine Constabulary noon, namatay sa serbisyo. At siyempre sa pakikipaglaban, hindi siya namatay na natural death. So yung sinseridad at saka dedikasyon ng mga pamilya Torre sa Coronadal, wag mong i-underestimate Mr. Baste Duterte. Sa totoo lang, diyan ka lang matapang sa lugar mo sa Davao City. Lumabas ka sa Davao City, pero ito ngayon, galit na galit ka kasi nilagay ni Nicolas Torre ang bagong chief of police ng Davao City at hindi mo gusto si Colonel Hansel Marantan. So kung ayaw mo kay Colonel Hansel Marantan, gumawa ka ng remedyo. Ang ituturo ko sa iyo, total abogado naman ang tatay mo, then you can file a case at the Regional Trial Court at Davao City questioning the appointment of Hansel Marantan. You can certainly invoke the law on the Philippine National Police wherein you can invoke your right and your given to you by law na ikaw ay pwedeng mamili kung sino ang itatalaga na hepe sa Davao City. But sometimes, kung bakit gano'n yan, ibig sabihin po, malamang nagdesisyon ang Philippine National Police na may kapangyarihan din po ang Philippine National Police na hierarchy, lalo ng Department of the Interior and Local Government, na suspendehin ang power ng mayor sa over the police. So kaya nga, instead of bad-mouthing everybody else and showing that you're courageous, that you're brave, that you can just kick out any people that you want to, diyan ka nagkamali. Maging kalma. Kami po mga Ilonggo, Mr. Duterte. Alam ko ay lahing Jew at saka Cebuano. Pero kami po mga Ilonggo, hindi lang kami nagsasalita. We know how to fight. Tandaan mo, Baste Duterte, itanong mo sa mga kapatid natin, mga Muslim, kung paano makipaglaban ang mga Ilonggo dyan sa Cotabato. You know that. Kami, mga tahimik lang kami, kaya huwag ka magsipa-sipa dyan. Binabastos mo ang anak ng Coronadal na si General Nicolas Torre. To the other side, I salute General Torre for being a gentleman and a man of character. Natandaan niyo ba noon na may isang sarhento na pulis na aide camp o security aide ng isang justice sa Supreme Court na babarilin niya sana yung siklista doon sa Quezon City at nagkamali si General Torre na binigyan niya ng mikropono at nagsalita sa press conference yung pulis na yun, awol pulis o di kaya natanggal sa pagkapulis pero nabigyan niya ng pagkakataon na magsalita. Well, kung ako naman tanungin mo, si General Torre, out of his only compassion for whoever, kaya nakita nyo, ang sagot niya kay Duterte, hayaan nyo na lang siya, hindi ko sasagutin. Hindi ko tinitingnan na masama yung pananakot. Ang tinitingnan ko yung actual na gagawin ang pananakot. Kita mo matapang na salita at cool, kalma lang si General Nicolas Torre. Anak ng Coronadal City yan. Ngayon, ay isa lang masabi ko sa iyo, General Torre, ulitin ko lang, General Baste Duterte,
Kami po mga Ilonggo sa Cotabato ang isang dahilan kung bakit naging maunlad ang Cotabato. At pati yung Davao City ay natulungan ng mga lahing Ilonggo. Kaya tanong mo kay Tatay Bo kung ano bang gaano kaimportante yung mga lahing Ilonggo dyan sa Mindanao. Kaya huwag kang ganun ng ganun basta. Ay, hindi ka pa ipinanganak. Marami na po ang mga sakripisyo ng mga Ilonggo sa Cotabato City, sa Cotabato as a whole. At itanong mo yun sa tatay mo, alam niya yan. Kaya wag mo nang ulitin yan. Hinihingi ko sa iyo, Mr. Basti Duterte, na humingi ka ng tawad kay General Torre. Kung ayaw mo yung in-appoint niya na si Colonel Hansel Marantan, you have all the remedies. You can go to court if you want. Ha? Okay? Yan lang po ang aking masasabi. Sir Rowino Aspa, good morning po. May itatanong lang po sana ako sa isa akong solo parent po. Isa rin ako sa kasali sa 4-piece. Bakit po sabi hindi ko mabasa yung ano mo? Bakit po ganon 2,700 lang po ang na-payout ko po. Minsan po talaga di ako makakadalo. Yun ang pinaka-ma-advise ko lamang po sa inyo, Ma'am Rowena Aspa, mas alam ng DSWD sa inyong opisina po. At kung ano sasagot niya, tanong mo pa ulit sa akin at matulungan ko kayo, susulatan natin ng DSWD bakit 2,700 lang binigay sa iyo. Juliana Critchfield, like father, like son, buong clan, kung ano ang puno siyang bunga. Wonder why bakit napalaki ito ng kanilang ina na walang mudo at good character. Kung German ang ina niyan, may pagpahalaga sa pagkatao or for sure may impluensya. And ni Duterte, sayang ang buhay kung magiging isang sanggano. Sanggano ugali nitong baste na to eh. You don't deserve to be in public service. You must know the meaning of ethics in public service. You must know the meaning of the principle behind why Republic Act 6713 was passed into law. Si Rose Cruz, good morning, kapsat ko. Kapsat, mga Ilocanong kapsat ko, magandang umaga po sa inyo lahat. Tapos Daniel Palo, Ilonggo ini, malumanay pero maisog. Kami ang tunay na maisog ng mga Ilonggo. Mr. Basti Duterte. Kayo, tawag-tawag lang kayo Ilonggo, maisog. Pero kami ang totoong maisog. Patunayan ko sa iyo, maisog ang mga Ilonggo. Kami po, have you heard si Commander Totpik? Si Commander Bukay, nalulo ko. So, you know that. Your father knows all of them. Tapos si Alma Lamanero, Jose Rodonil Gutierrez, Rebecca Manford, Ferds E., Alma Lamanero, tapos Lorenzo Escobedo, Rowena Aspa, tapos Helen Baguio, Imornibal sa La Union, tapos si Danny Agpalo, ilaga na attorney, sabi na mga ilaga dya. Fernando Rafael Fernandez, Mikoy, Duterte lang ang tunay na may mala. Wala, mga kupal yung mga Duterte na yun, sa totoo lang, so pardon my word. Mga peking matapang yan, peking maisog. Kami mga Ilonggo po maisog. Ganun lang kasimple. Okay? Kaya huwag ka na magmamayabang dyan, Mr. Basti Duterte. Do not be brat more than what Sarah is. Jose Rodoniel Gutierrez. Ang problema sa inyo, kakampi nyo ng mga Ilonggo, inaaway nyo po mga anak ng Ilonggo. So, hindi nabuboto karamihan mga Ilonggo sa inyo. Rebecca Manford, Percy, Rose Cruz, sino pang iba? Okay, para mapatunayan ko sinasabi sa inyo na hindi ako nagsisinungaling, ipatugtog ko po sa harap ninyo itong balita na napakinggan ko na nilabas ng Channel 5. Ito nagsalita, yung masamang salita ni Duterte. Para naman siguro makita ni Duterte yung sinabi niya, baka bawiin niya. Let us give him a chance. Ito. Kasi pag inaway mo yung anak ng mga Ilonggo, para ka na rin tinira mga Ilonggo. Hindi mo ba alam, si Eugene Torre, the first Grandmaster, Ilonggo yan. First Grandmaster sa chess. Yan, ganun po. Ayaw namin magyabang. At least kami mga Ilonggo, may dugong Ilocano naman ako tsaka Pangasinense, ay hindi kami nagmamayabang. Pero
maitutulong kami sa bayan. Hindi kami redundant sa tapang, ako lang may tapang sa salita. Pero Dinakdakan ni Davao City Mayor Baste Duterte ang Police Regional Director ng Davao matapos ang rigodon sa Davao City Police. Pinagmumura at pinagbantaan pang sasampalin ng alkalde ang general. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Sisipain daw niya si General Torre. Hindi na itago ni Davao City Mayor Baste Duterte ang galit niya sa Regional Director ng Davao na si Brigadier General Nicolas Torre dahil sa tinawag niyang preconceived narrative nito sa Davao City. Sa isang vlog, pinagmumura at nagbanta pa si Baste na sasampalin niya ang general. Usa na sa mga ambisyon ng kinabuhi general nga. Nag-ugat ang galit ni Mayor Baste kay Torre nang palitan nito ang 19 na station commander sa lungsod. Inalis din ni Torre ang dating police director ng Davao City Police. 3 beses nagpalit ng tao hanggang sa maitalaga si Colonel Hansel Marantan nang wala raw konsultasyon sa alkalde. Una nang sinabi ni Torre na utos mismo ng Camp Crame ang pag-appoint kay Marantan. Bukod naman sa balasahan, binatikos din ni Mayor Baste ang 3-minute response time strategy na gustong ipatupad ni Torre sa Davao. Ibig sabihin, sa loob lang ng 3 minuto ay dapat makaresponde na agad ang mga pulis. Hindi raw yan makatotohanan. Inabot sa diri nga nasa preconceived narrative sa nakita niya kuno nga datos aning atong lugar without even comparing it to anywhere else in the Philippines. So, masasabi ko lang dyan, isa pang kinagalit niya ko, no? Parang imposible daw na gagawin yung ginagawa ni General Nicolas Torre. Well, dapat mo lang malaman, Mr. Baste Duterte. Nanggaling yan sa Quezon City Police District. Nung siya ang general sa Quezon City Police District, ang response time nila mabilis. 3 minutes up to 5 minutes. At siya lang po ang hepe ng Quezon City na gumawa ng drone patrol. Kaya marami silang yung mga tatalon sana sa bubong ng bahay ay na-save nila. Kaya ganun kagaling po si General Nicolas Torre at produkto yan ng Coronadal National Comprehensive High School at produkto rin ng Philippine National Police Academy. Kaya ikaw talaga, Basti. Siguro naman you're only driven by your false emotions. Kaya panay kayo fake news eh. Yan ang problema dyan eh. So sabi naman, basahin ko naman ibang mga comment ng iba. Alexander Villas watching from British Columbia. Senator Toto Bunyog, Mikoy, Tikal. Oh, ikayong Tikal. Jack Romasanta, bayot dyan si Basti. Oh, kunwari lang may isog. O talawan. Oh, sabi ni Jack Romasanta. Simple but rock. Hindi na obrang ganyang style, Basti. Bistado ng mga taong bayan. Tawagin nyo pa sarili nyo maisog. Hindi po kayo totoo maisog. Kami mga Ilonggo, mga Bicolano. O, mga totoong maisog. O, simple but rock. Hindi na obrang ganyang style. Sabi ni First E, mayabang talaga. Raul Pacho, good morning, Sir Toto. Umayong agadera. Raul Pacho, kung sa diin man ka nga party sa kalibutan. Si Putin, hi everyone. Tapusin na ang mga Duterte sa mundo ng politiko. Maridel Baha, tae mo Bunyog. Mga walang kwenta mga Duterte. Yung mga anong isasagot nyo sa akin, gano'n. Ibig sabihin, hindi ka marunong mag-argumento. Christopher Talabukon ay Mayor Basti, lahi ni Hitler. O, siyempre, ayan naman, magagalit ang mga German pag tinawag ko silang Hitler. That's the worst thing that can happen to any German-blooded person. Actually, hindi naman sa German eh. Ang nanay niya, Jew eh. Then, sa dama, naimbag nga bigat, apo, future senator, naimbag nga bigat, kada kayo aming, then sa dama, Eduardo Tolentino, live po ba kayo? Oh, live po ako. Imelda Talaugon, eksakto again, Engineer Toto Bunyog, Kausing, Alma Lamonero, ang Ilonggo, akig na pero malambing paghihapon. Jerry Magapi, Ibabaw, magandang umaga. Kaya hinahamon ko yan si Mikoy at saka si Duterte. Punta kayo dito sa Masapano. Kasama ng mga Ilonggo rito ang mga Maguindanao. Oh. Tingnan natin kung paano kayo, kung ano kayong diskarte ninyo. Ayoko na mapupunta kayo dito just because to prove na matapang kami. Hindi. Sa akin lang, bawiin mo naman. Magkaroon ka naman ng respeto
the only way for you, ikaw immature ka masyado eh. Kung may problema pala, hindi mo alam paano isosolve. Iyakin ka, boy. Miss Basti Duterte, iyakin ka. Dapat ang ginawa mo, sinabihan mo yung mga abogado mo sa City Hall, ay mga matatalino man mga abogado mo rin, mga produkto karamihan niyang Ateneo, tsaka Ateneo de Davao. Mga magagaling mga yan. Bakit hindi mo gagamitin? At magsampa sila ng kaso, ipabawalan sa Regional Trial Court ang pagpaupo kay Hansel Marantan. Ganun lang kasimple. Let us be professional. To show our best in minds, not our best in our hearts or whatever, not the best in what we are trying to project. Pretentious ka masyado, boastful, yan naman tayo. Sa Danny Agpalo, ilaga. Siyempre, mga dugo ko, ilaga. Ganun lang kasimple. Imornibal. Okay, hanggang dyan lang tayo. Tama na yan sa akin. Ay, ito lang, warning lang to kay Basti Duterte. Don't do that. Because all Ilonggos, I will campaign to all Ilonggos that and all Cebuanos and Ilocanos at saka mga Pangasinan na huwag ka nang iboto mga Duterte dito. Glenn Lopez, mabuhay ka, totohanan. Francisco Antonio Buena, invite Lapid in that place. Dito Lapid, dito ka mag-showing. Dalhin mo dito ang probinsyano mo o bakit ang Quiapo mo dito sa Mama Sapano. Tutulungan pa kita kung paano sumakay ng kabayo na hindi ka matamaan ng bala. Juliana Crisfield Baricho Benaventura. Okay. Maya Pabengi, Maya Pabak na. Crispin Rivera. Okay, Sebastian Sartin Gonzaga. Okay, magandang umaga po. Basti Duterte!